So, ang tatalakayin po natin ngayong hapon ay ang pasalitang pag-uulat sa maliit at malaking pangkat. So, ang layunin nito ay magkaroon tayo ng talakayan ng pangunahing prinsipyo sa estratehiya para pagkatagumpay ng pasalitang pag-uulat sa epektibong komunikasyon anuman ang laki ng grupo. So, sa kalang talakayan ang pag-uunawa ng dynamics ng grupo, paghahanda ng nilalaman, mga teknik sa pakikipag-ugnayan or engagement at ang panghuli ay ang pag-aangkop ng paraan ng paglalahad or delivery. So, una, ang pag-unawa sa audience. Sino ang iyong tigapakinig? Suriin ang demograpiko at interest, tukuyin ang pangangailangan, personalized na nilalaman. So sa suriin ang demographic at interest ay aalamin natin kung sino ba yung mga taong ating bibigyan ng mensahe, bibigyan ng kaalaman, kung sila ba yung mga estudyante, ilan sila pinanganak, ano yung mga salitang sinasalita nila para magkaroon tayo ng mas malawak na ideya kung ano ba yung mensaheng kailangan nilang malaman tungkol sa atin. Pangalawa, tukuyin ang pangangailangan. Ano ang problemang maaari mong ibahagi? Yung problemang makakaapekto sa kanilang pamumuhay at the same time is yung bagay na makakatulong sa kanila. Yung mga motivation, inspiration at ano-ano pang mga bagay na kakupupulutan nila ng aral. Pangatlo, personalized na nilalaman. Ang personalized na nilalaman ay ito yung pag-angkop ng ating sarili sa ating mga tigapakinig or nagbibigay tayo ng mga halimbawa base sa sarili nating karanasan. So ang susunod po ay ang komunikasyon sa maliit at malaking pangkat. Ang maliit na pangkat ay ang direktang interaksyon at pagtutulungan, personalized na feedback at bukas na talakayan. So, Mr. Agbalog, sa tingin mo, ano ba yung kahalagaan ng maliit na pangkat at ano yung advantage niya kaysa sa malaking pangkat? Mr. Agbalog, sino pa gusto sumagot? Sige, Ate Rachel. Ang advantage ng mas maliit na pangkat kaysa sa malaki, pag mas maliit na pangkat, mas madaling magpaliwanag, mas konti yung papaliwanagan mo. Hindi katulad kapag malaking pangkat, mas maraming taong papaliwanagan mo, mas marami din yung parang yung parang hindi makikinig sa'yo kapag hindi maganda yung visual or pinapakita mo sa harapan na ikaw nagpapaliwanag. Okay po. So, tulad ng sinabi ni Ate Rachel, ang maliit na pangkat ay ito yung mas konti yung tigapakinig natin. Kung mas konti yung tigapakinig natin is mas marami yung chance natin na tanungin sila ng mga katanungang personal. Kasi kung malakihang pangkat yung tatanungin natin is di mo sila maiisa, baka ubos na yung oras mo ng pananalita mo is di mo pa natanong lahat ng mga nandun na iyong tagapakinig. So, ang malaking pangkat naman ay ang formal, nakabalangkas at may layunin. Kailangan ng masiglang paglalahad upang mapanatili ang atensyon. So, ang malaking pangkat po ay ito yung parang mga conference, meetings at ano-ano pang mga ginagawa, pampubliko at pangmadla na pakikipagtalakayan. So, bakit kailangan natin na magkaroon tayo ng maganda or masiglang tagapaghatid ng balita or tagapaghatid ng mensahe para makuha natin yung mensahe ay yung focus ng ating mga tagapakinig. So anong kahalagahan ng pagkakaroon ng masiglang paglalahad upang mapanatili ang attention? Si Venus. So para makuha natin yung interest nila kahit malaking pangkat pa sila, para mas maunawaan nila yung mensaheng sinasabi ng taga-ulat. Yun. So, ang malaking pangkat po, ang kahalagahan ng masiglang paglalahad ay kung di natin makukuha yung focus nila, hindi sila makikinig. So, kung di sila makikinig, edi parang nagsasalita ka lang na mag-isa doon. So, dapat meron tayong mga ginagawang mga technique sa lahat ng setting. So, dito na po pumapasok yung pangatlong part, ang mga technique sa lahat ng setting. So, una, ang interaktibong pagtatanong. Pangalawa,
body language, pangatlo, storytelling, pang-apat, visual at props, pang-lima, feedback, at ang pang-anim ay ang istruktura. So, kay Miss Jerlyn po, ano sa tingin mo yung pinakamahalaga sa anim na technique na nandyan sa may ano natin? Yung pagbibigay ng storytelling. Kasi, yung storytelling kasi parang mas nagiging yung tao, mas lalo silang nakikinig. Parang, ang tawag dito yung Napupungaw yung attention. napupungo yung attention nila sa pagbibigay mo ng story time sa kanila. Nagbibigay, tapos yung interest nila, nakapokus na doon. Yun, tama po yun. So, kay Lovely, sa tingin mo, ano pa yung para sa yung mas maganda or sa anim na yan, kung pipili ka ng isa, ano sa tingin mo yung mas mahalagang technique na gagamitin mo kung ikaw yung merong kakayahan or nabigyan ng pag-asa or ikaw yung na-assign para magsalita sa harap? Sa tingin mo, ano yung gagamitin mo dyan at bakit? Kay Lovely Damaso. Dito pa rin siya sa technique. Opo, yes Hindi ko po. matandang kasi yung sa akin naman, yung sa visual at props. Kasi doon naman is nakikita mo yung pinipresent, yung paghihikayat ng mga participation at opinion ng bawat ang nakikinig. Yun, tama din po yun. Si Dakuro, last. Para sa'yo. Para sa akin yung pinto. Feedback? Bakit po? Bakit? Kasi kung parang di ba nga hikayatin ang participation at opinion. Kumbaga para manghihingi ka rin opinion nila about sa mga sinabi mo. So, lahat po ng sinabi ninyo is nasa technique ng mga setting. Nakakadepende na lang po yun kung sino yung mga audience natin. May mga tao kasing ginagamit yung interaktibong pagtatanong, yung iba naman yung gumagamit ng body language, storytelling, at marami pang ibang kasangkapan. So, nakabase lang din po yan kung sino yung nag-uulat at doon natin malalaman kung ano yung mga style na ginagamit nila upang makuha at mapukaw yung attention ng ating mga tagapakinig. So, yun po. Para naman sa paghahanda ng nilalaman, para sa maliliit na grupo, malalim na talakayan gamit ang open-ended question. Sapat na espasyo